nandito na tayo. Oo, masamig. Sa weekend. Okay naman. Takot ka, kala mo babagyo, no? Oo nga eh. Takot Buti pa, hindi pa. masyado natuloy. Oo. Pero Actually, yung nung mga hapon na billboards pumasok, na naka-ano na. ito ako sa trainee, papasok diretso sa screen eh. Ito Hindi na ko nga. akala niyo hindi pa tayo on. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, 1 ng Hulyo taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa. Sa amin kayo ang sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. New Zealand Training Tour ng Gilas Pilipinas National Team. Halos kasado na. Games and Amusement Board o GAB magsasagawa ng investigasyon sa dinanas na shoulder injury ni Pinoy boxer Denver de Excitement Coelho. Tandem ni na Pinoy netter Trent Uy at Dominic Inglot ng Great Britain. Pasok na sa quarterfinals ng men's double event ng Wimbledon Tennis Open. Star point guard Chris Paul magsusuot pa rin ng Los Angeles Clippers uniform sa susunod na season ng National Basketball Association o NBA. Host Brazil kumobok ng ikatlong sunod na titulo sa FIFA Confederations Cup. Titulo ng unang tatlong major event sa LPGA Tour ngayong season. Inangkin ni world number 1 in B Park. At Belgian rider Jan Bakelants, bagong overall leader sa 2013 Tour de France. Kung ano man yan po yung mga headlines pa lamang, detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ang live sa DCSR Sports Radio 918 sa .com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita sa basketball. Konting detalye na lamang po ang hinihimay para sa paglipad ng Gilas Pilipinas patungong New Zealand. Ang trip down under ay magsisilbi pong final tune-up ng Philippine Quintet bago po sumuong sa hamon ng importanteng FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. Ang detalye, hatid ni Miss Cristabel De Leon. Kaunting detalye na lamang ang pinopormalisa para maisakatuparan ng training tour ng Gilas Pilipinas sa New Zealand. Ayon kay National Coach Chot Reyes, kapag naayos nila ang minor kinks, ay tutulak agad sila patungong New Zealand. Inaayos pa ang budget, flight details, arrangements, dami pang detalye. Pero yung games po with them, okay na sa kanila? May mga isa at dalawa pang hindi pa final. Sa ngayon ay todo panalangin si Reyes na sana'y walang maging balakid ang kanilang New Zealand trip dahil ito ang magsisilbing last run ng Philippine Five bago sumabak sa FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. Hindi dapat mawalan, pero hindi mo pa masasabi. Dahil hanggang di pa ayos na ayos, ayaw ko naman mag-pressure. At upang hindi bumaba ang level ng kanilang preparasyon, naging stricto na ang national coaching staff sa twice-a-day training ng mga Pinoy dribblers. Tatampukan ng lifting of weights sa araw at hardcore drills sa gabi. Kinakailangang tumapos na kabilang sa top 3 ang tropa ni Reyes sa FIBA Asia Meet para maisakatuparan nila ang ultimate goal na muling makapaglaro sa FIBA World Cup sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, Coach Chot Reyes. Sa basketball pa rin, walang katotohanan ang kumakalat na ulat na nasa trading block di umano si Barangay Ginebra San Miguel exciting guard Chris Ellis. Ito ang binigyang diin ng isang mataas na opisyal ng San Miguel Corporation isang araw matapos na mapabalitang itinrade umano ng Ginebra sa Meralco Vault sina Chris Ellis at Josh Orbistondo. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Pero bago po ang report na yan ni Ms. Nicole Ramos, narito po muna ang iba pang update. Babalikan po natin ang update na yan na ihahatid ni Nicole. Lipat po muna tayo sa Collegiate League. Maagang pinatunayan ng National University Bulldogs na isa sila sa mga title favorites sa men's basketball competitions ng UAAP Season 76. Kagabi po ay pinabagsak ng Bulldogs ang 5-time defending champion Ateneo Blue Eagles 64-54 sa larong isinagawa sa MOA Arena sa Pasay City. Sa pangunguna ni League reigning MVP Bobby Ray Parks, hindi naman ng Bulldogs ang kalaban kung saan minsan ay hindi po nila pinalasap ng kalamangan ng karibal. At samantala, sa iba pong mga laro,
pinadapa naman ng FEU Tamaraos ang UE Red Warriors 89-78. Naungusan naman ng UST Grounding Tigers ang De La Salle Green Archers 63-58 habang tinambakan naman ng Adamson University Falcons ang UP Fighting Maroons 79-67. Samantala, pinagharian naman ng Malabon City ang national finals ng inaugural edition ng Magdalo at Sumali Barkadahang Basketballista sa Marikina City. Katapat ang Group B top seed na Marikina City. Run and gun style ang ginamit na armas ng mga mabibilis at maliliksing players ng Malabon City upang angkinin ang titulo ng grassroots basketball tournament. May report si Ms. Keisha Halili. Matapos ang mahigit 3 buwang street basketball action, nagwakas na noong Sabado ang Magdalo at Sumali Barkadahang Basketballista ni Senador Antonio Trillanes. Sa NGI Gym sa Marikina City, nagharap-harap ang 10 napiling teams mula sa ilang serya ng palaro na umikot sa iba't ibang panig ng bansa. At sa national finals na dinaluhan mismo ni na Senator Trillanes at event backer David Ong, nasubok ang galing na teams sa pamamagitan ng eliminations na hinati sa 2 grupo. Ina-encourage sa ating mga bata na ma-develop yun, characters through sports. Para talagang makaano tayo sa grassroots level at ma-encourage natin, maiwas natin yung mga bata sa mga masasamang bisyo. Pero agad na umalagwa ng panalo ang Group A leader na Malabon City at Group B top seed na Marikina City, kung saan sila ang nagtapat sa finals. At sa bandang huli, nangibabaw ang perfectly planned run-and-gun style ng mas maliit subalit mas maliksing lineup ng Malabon City upang angkinin ang 31-27 victory. Nakopo ng Antipolo City ang 2nd pwesto, habang 4th placer naman ang Quezon City. Matapos ang torneo, nangako si Senator Trillanes ng mas malawak at mas malaking event sa susunod na taon. Sana, yun ang objective natin, palalawakin natin at gagawin nating annual event ng BAT. Sa panig naman ng ilang local officials, naway maging regular na ang torneo upang mabigyan ng aktibidad ang mga kabataan tuwing summer. Ito po, meron din kaming parang ginagawa ng Senador. Meron tayong Del Cup, taon-taon yon na kasali mga grassroots lahat at mga kahit yung mga hindi na masyadong naglalaro ng mga PBA stars natin, naglalaro sila doon. Tuwan-tuwa mga manonood natin, mga basketball enthusiasts. It should be at least twice a year para to be competitive. Sana maging regular every year kasi magandang programa rin ito para sa kabataan eh. Sa darating na Enero ay bubuksan ang 2nd edition ng Barkadahang Basketballista na pinamumunuan ni tournament organizer at commissioner Johnny Tang. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. At congratulations po sa mga organizers ng Barkadahang Basketballista ni Senator Antonio Trillanes, lalong-lalo na kay Mr. David Ong at kay Mr. Johnny Tam. Sa boxing, dahil po sa mapait na sinapit ni Pinoy challenger Denver the Excitement Coelho sa title clash kontra Chinese champion Xiong Jiaozhong noong Sabado, agad na pong magpapatawag ng investigasyon ng Games and Amusement Board o GAB at ang pangunahing katanungang nais dakunan ng tugon at sagot ng GAB sa isasagawang inquiry ay kung binagabag na nga ba ng shoulder injury si Coelho bago pa man ang laban. May report si PTV Sports Super Senior Correspondent Dennis Principe. Kung pagmamasdang maigi sa traditional casing of gloves pa lamang ng title clash nila ng Chinese champion Zhong Jiaozhong, pinamay nga ni Denver Coelho ang kanyang kanang kamuo at mas naging kapansin-pansin ito na magsimula ng umusok ang laban. At kahit pa napabagsak niya si Zhong sa first round, hindi may kakailan ng mistulang nakagapos ang isang kamay ng Pinoy challenger. Kaya't ayon kay Sports Radio anchorman Renato Lirio, ito ang isang malinaw na dahilan kung bakit hindi na iuwi ni Coelho ang WBC minimum weight crown. May sisi talaga. Kung hindi nga ka-injury yun ng round 1 round 2 tulog na yun Kaya sabi ko hindi abutin ng round 5. Wala makakagawa, talagang masakit yun. He needs an operation or surgery for that matter. Oo, siyempre dapat huwag siya malungkot, huwag siya masira ng loob. Ang kanyang loss, he should learn better from his losses than from his victory. Sa pananaw naman ni PTV Sports resident boxing analyst attorney Ed Tolentino,
Kailangan siyasating mabuti ang punot-dulo ng injury ni Cuello para malaman kung ito ba ay dinaramdaman ng Iloilo puncher bago pa man ang laban. Baka may posibilidad na even before the fight, baka ini-injure na niya. Kasi sayang eh. Bilang mo, 2 taon siya naghintay. Baka ang naiisip rin ng marami. Baka kasi nandun yung pagkakataon at palibasa overwhelming pain. Baka isipin na, sige, kaya na to, kahit isang kamay lang. So, kailangan talaga pag-aralan, humingi ng may magandang medical opinion. Were there already telltale signs? Samantala, agad na magpapatawag naman ang agarang pagsusuri sa nangyari si Games and Amusements Board Chairman Akil Tamano. Ani Tamano, kailangan malaman talaga kung sumampa ng ring si Cuello ng hindi 100% healthy para hindi na maulit ang kaparehong insidente. We're going to have an inquiry there kung bakit kinayagan. Kailangan pa namin i-discuss kung ano yung hakbang namin eh. We discuss it with the board and we'll have an inquiry regarding this matter. Definitely, kailangan magkaroon muna ng investigation dito at kailangan hindi na maulit yung ganitong. Sa ngayon ay libu-libong Filipino fight fans ang humihingi ng paliwanag hinggil sa mapait na sinapit ng boxer na inaasang magbibigay sana ng ika-4 na world title sa bansa. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa tennis. Pasok na ang 16-seeded tandem ni Pinoy netter Threat Huey at Dominic Inglot ng Great Britain sa quarterfinal ng men's doubles event ng Wimbledon Open sa London, England. Sa patalsikin nila ang tambalan ni Andre Begman at Martin Emrich ng Germany. 6-3, 6-7, 7-5 at 7-6 kagabi. 16 na aces ang isinalubong ni Huey at Inglot sa kalaban at nakakuha rin sila ng malaking bentahe sa aspeto ng winners, 32-14. Pero sa round of 8 ay tiyak na mangangailangan ng swerte sina Huey at Inglot dahil ang makakatapat nila ay ang top-seeded American partnership ng twin brothers na sina Mike at Bob Bryan na nagkampiyon sa torneo noong 2006 at 2011. Sa golf, unti-unti na pong nakakabalik sa dating winning form si Pinay powerbuster Jennifer Rosales. Sa katatapos na US Women's Open sa Southampton, New York, tumapos na pang-20 ang 5-time Philippine champion sa strong field of more than 120 golfers. Pumalo si Rosales ng 2/74 sa final round para sa 4-day aggregate score na 8/296. 16 strokes sa likuran ni eventual champion Inbee Park ng South Korea. Nakasalo ni Rosales sa 20th place ang iba pang highly touted lady golfers na sina Lizette Salas, Morgan Purcell, Karen Eacher at 2-time major winner Christy Kerr. Ang effort na ito ni Rosales na pang 20 ay nagbigay po sa kanya ng earnings na $370,000. Sa cycling, hindi nagpahuli ang mga Filipino riders sa katatapos na Tour de Jalajah sa Malaysia. Gamit ang angking lakas at tapang ng puso, tumapos sa runner-up sa third placer sa 5th and final stage sina Team LBC rider Ronald Oranza at Road Bike Philippines skipper John Mark Galedo. Matapos na makipagsabayan ng husto kay eventual winner Samir Jabirov ng Azerbaijan sa huling 30 kilometro ng karera, para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Kinapos lamang ng bahagya para sa individual championship ng 2013 Tour de Jalajah sa Malaysia si Road Bike Philippines skipper John Mark Galedo. Sa 177-kilometer 5th and final stage kahapon, nagawang lumamang ni Galedo ng mahigit 2 minuto laban kay yellow jersey Don Garcia Kyong-lo ng host country. Habang pumipedal siya kasama sa 3-man breakaway group sina Team LBC rider Ronald Oranza at Samir Jabreelov ng Azerbaijan sa final 30 kilometers ng karera. Naagaw niya, dapat naagaw niya. Kasi lang yung lamang. Kaya lang talagang hindi naman magpapabahaya talaga yung bako. Talagang kahit naman na malakas talaga yung team na yun. Babawi ang Philippine cycling. Pero dahil sa pagpupursige ni Lo at ng top 10 riders sa peloton, nakadikit silang muli sa lead group sa final 2 kilometers. Tumapos sa third placer si Galedo sa likuran ni Jabrilov at Oranza, pero ito ay sapat na para okupahin niya ang 9th spot sa general classifications. Oo, nanginakyan ako. Hindi lang naman yun no, kahit ng mga nakaraga, marami silang pa rin na dapat
Pero sa ngayon, nakikita rin ang galing ng mga Pilipino kung saan. Talagang meron na rin sila sabi na watch out. Samantala, tumapos ang pang-12 overall si Oranza habang nasa 32nd spot pataas naman ang iba pang mga Pinoy cyclists sa sina Rostom Lim, Valera Vina, Ronel Hualda at Jerry Aquino. Ang Tour de Jalaja ay nagsimula noong Miyerkules at nagwakas Linggo ng hapon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, isang silver at isang bronze ang naiuwi ng Philippine team sa katatapos na Asian Extreme Sports sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tumapos na runner-up si film skateboarder Jeff Gonzalez sa best trick event habang nagkasya naman sa third place finish sa CBMX freestyle rider Armand Mariano sa kanyang event. 4 na atleta po ang kumatawan sa Pilipinas sa 2 araw na at ito po sa pangunguna ni Monty Mendegoria. Samantala, hindi naging maganda ang pagsisimula ng kampanya ng Team Philippines sa 2013 Asian Indoor and Martial Arts Games sa Incheon, South Korea. Pare-parehong lumasap ng kabiguan sa kani-kanilang events ang karamihan ng mga Pinoy athletes. May report si Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Malamlang ang pagbubukas ng kampanya ng Pilipinas sa 4th Asian Indoor and Martial Arts Games sa Incheon, South Korea. Ang 54-athlete delegation ay lumasap ng mga kabiguan sa pangunahing events na sinalihan sa unang araw ng isang linggong kompetisyon na nilalahukan ng 45 mga bansa sa rehiyon. Kaunahang namaalam ang mga World Championship medalists sa sport ng Muay, sina Preciosa Okaya sa women's 51 kg, Philip Delarino sa 54 kg, Jonathan Polosan sa 63 kg at J. Harold Gregorio sa 67 kg, lahat sila yumukod sa quarter-final round. Sa billiards, masaklap rin ang tinamasa ng koponan na naabandona ng mga world champions na pinili ang ibang kompetisyon kaysa dalhin ang bandila ng Pilipinas sa Korea. Round of 32 nang yumukod sina Flor Andal at Angel Mengorio sa 6 red snooker, Francisco de la Cruz at Rodolfo Lordans 1 cushion. Sa swimming, kulalat naman si London Olympian Jessica Lacuna sa 100-meter breaststroke Heat 2, gayon din si Franz Marquez sa 200-meter individual medley Heat 3. Tanging si Hannah Dato ang nanag-third sa kanyang women's 200-meter individual medley Heat ang nakapasok sa finals kung saan siya rin kumanghuli. Sa bowling, pumuesto na pang-10 sa women's singles eliminations ang World Cupper na si Krisha Tabora. Ngunit hindi rin nakausad sa medal round nang siya ay pabagsakin ng top seed na si Yeonju Wang ng South Korea 232-194 pinfalls para samahan ang kanyang mga teammates na Lisa Clotario, Lisa Del Rosario, Rizal Leon sa sideline kaparehong resulta ng men's singles team na pinamunuan ni Raul Miranda. Tanging ang chess ang nagbibigay pag-asa sa Pilipinas sa pamagitan ni Grandmaster Oliver Barbosa na nanaig laban kay UAE FIDE Master Akuri Ahmed sa first round para makasosyo sa liderato. Doon naman ang isa pang Filipino Grandmaster na si Mark Paragua. Patuloy na lumalahok ang Pilipinas sa mga natitirang events sa bowling, chess, swimming, 9 at 10 balls na mga Lady Q Masters na sina Rubilin Amit at Irish Ranyola at sa dance sports na mag-uumpisa pa sa Webes, July. Sa medal tally, nasa unang pwesto ang host South Korea na may 4 gold medals, kasunod ng China na may 2 gold. Lubhang matindayag pa ang kakailanganing gawin ng mga Pilipinong atleta para mapunuan ang 5 gold medal production ni Shaq Dimison, General Lucas Managuelo palaro na nagsisilbering dress rehearsal ng 2014 Asian Games. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa rugby. Hindi naging matagumpay ang kampanya ng Philippine Volcanoes sa Rugby World Cup 7 sa Moscow, Russia. 3 magkakasunod na kabiguan ang nalasap ng Philippine Rugby Team sa 2 araw na kompetisyon. Una po silang yumukod sa Kenya, 5-45, bago sila binlangko ng Samoa, 29-0. Sinubukan pa ng national team na bumangon sa laban kontra Zimbabwe, pero bigo pa rin po sila sa score na 19-7. Dahil sa matamlay na performance na ito sa pool stage, nakaharap nila ang powerhouse Japan at natapos po ang laro sa score na 50-0 pabor sa kalaban. Ang powerhouse New Zealand pa rin ang tumayong kampiyon sa torneo sa bisa ng kanilang 33-0 win kontra England. Sa
Samantala, sa ikalawang pagkakataon, napatumba ng Guam Philippine Punishers sa isang friendly match sa Taguig City noong Sabado. Nagpaula ng touchdown si star quarterback Will Williams para angkinin ng visiting Guam ang 44-0 win. Aminado ang national coaching staff na marami silang nagawang pagkakamali sa laro tulad ng mga missed tackles at naagaw na turnovers. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si newly appointed Punishers head coach David Muat na isang magandang exposure para sa kanila ang exhibition match kontra Guam. Ayon kay Muat, magsisilbing eye-opener para sa kanila ang Guam tune-up para sa mga paparating na laban kontra Hong Kong, Shanghai at Saipan. Oh, they're great. They're great. You know, it's a rebuilding team. I mean, I know the Philippines is just coming up in football. So all it takes is just a little time and effort, some players coming out, and support from everyone. So you know, from last year to this year, they improved, and you know, they're getting their stuff together. So it's awesome. It's looking great. It's looking great. I'm proud of the Philippines. Yeah. We're learning a lot, and we're going to get better every week. So don't think that we're ever going to be a pushover. We're going to fight all day, every day. Punta naman po tayo sa international sports scene. Sa NBA, pwede nang burahin sa listahan ng mga marquee free agents ngayong summer si Los Angeles Clippers star point guard Chris Paul. Ito'y dahil inaasahang pipirma na ang 2000 Rookie of the Year awardee ng 5-year, $107 million contract extension sa koponan. Gamit po ang tsansa ng ibang teams na masunod si Paul mula sa Clippers matapos na kunin ng koponan bilang bagong head coach si Doc Rivers. Ang 6-foot-fat dribbler ay kumumpleto po ng ikalawang season sa Clippers kung saan nag-average siya ng 16.9 points at 9.7 assists per game sa nakalipas na regular season. Pero hindi po naging maganda ang kapalaran ng Clippers sa Western Conference Playoffs dahil napatalisik sila ng Memphis Grizzlies sa opening round. Dahil dito, sinibak ng Clippers si Vinny Del Negro bilang chief mentor at ipinalit nga nila si Rivers base na rin sa kahilingan ni Paul. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Keisha Halili. Muling pinagharian ng host Brazil ang katatapos na FIFA Confederations Cup. Ito'y matapos na blankohin nila ang World Champion Spain 3-0 sa finals kanina. Unang umiskor para sa Brazil si striker Fred sa second minute, bago dinoble ni forward Neymar ang bentahe ng home team sa 44th minute. Nagdagdag pa ng isang goal si Fred sa 47 at mula dito ay hindi na nakarecover pa ang Spain. Ito ang ikatlong sunod na titulo ng Brazil sa Confederations Cup. Sa men's golf, kinopo ni Bill Haas ang kampiyonato ng AT&T National sa Bethesda, Maryland. Kanina ay pumalo ang 31-year-old American ng 5 under 66 sa final round upang magwagi ng 3 shots laban kay opening round leader Roberto Castro. Mula sa 6-way tie sa front 9 ay nag-pull away si Haas sa pamamagitan ng paghataw ng back-to-back birdies sa 9th at 10th holes bago niya isinara ang kanyang round sa pamamagitan ng pagsalba ng par sa 18th and final green. Siya ay nagsumite ng 4-day aggregate score na 12 under 272 sa congressional course at naibulsa niya ang top prize na $1 million. Ito ang pang-limang PGA Tour title para kay Haas. Sa ladies golf, muling umukit ng kasaysayan sa LPGA Tour si world number 1 in B Park. Ito'y matapos na mag-registro siya ng wire-to-wire victory sa US Women's Open sa Southampton, New York. Umataw ang 24-year-old South Korean ng 2/74 sa final round kanina upang magwagi ng 4 strokes laban sa kanyang compatriot na si Ai Tae Kim at maging kauna-unahang golfer sa Open era na umangkin ng titulo ng unang tatlong major events ng LPGA Tour season. Dito, pinagrinahan ni Park ang unang dalawang major events na Craft na Visco Championship at LPGA Championship. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang 2013 Tour de France. Siya ay si unheralded Jan Bakelens na nabayani sa Stage 2 kagabi. Umatake ang 27-year-old Belgian rider sa final 1 kilometer at naubusan niya sa pagkawin sa finish line sina Peter Sagan ng Slovakia at Mikhail Kwiatkowski ng Poland. Kinumpleto ni Bakelens ang pagpedal sa 154-kilometer race sa clocking na 3 hours and 47 minutes upang makamit ang kanyang kauna-unahang clear stage victory sa professional circuit. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan.
Talagang dapat gawin. Kakaiba. Anyway, unang bugso pa lamang po yan ang mga update na amin sa inyo iyahatid. Yes. Siyempre, susunod na ang inyong favorite text, email, Facebook at Twitter messages. Siyempre, sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm Dylan Abab of the Barangay Ginebra Kings. Panoorin niyo po ako sa home court kasama ni Nicole Ramos. I'm Nicole Ramos. And I'm Dennis Principe. And I'm Daniel Padilla. Okay. Okay, bro. Basta. Dahil sa aking sa ating crowd. Okay, salamat po sa mga nanood sa amin, ha? So, ikaw Daniel Padilla, ako Dennis Padilla. Denso. Tapos ito si sino yung anak na Dennis Padilla? Ano ba? Hindi Kylie. Nakalimutan ko, hindi kasi tayo Wala, hindi ako showbiz eh. Pero natin si Meg. Meg, sino yan? Ikaw yung showbiz. Yung anak nila ni Marjorie. Di ba? Okay. Mamaya na nga. Okay, so, basa na tayo. Sige, dito tayo. Ayan. Paano kayo makakapagpadala ng message sa amin? Kwentuhan naman tayo, ha? Kwentuhan na tayo. Send in your messages to facebook.com/PTV4Sports. You can also send it to twitter.com/PTV4Sports. And email us at ptvsports@mail.ptv.ph. And for those who want to send in text messages, just type in radio space, SR space, name space, message, and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Talk and Text. Send in your messages, guys. Okay. Anyway, bago kami magkwentuhan, bago namin basahin yung mga messages ninyo, sa basketball po, sabi nga nila, wala raw pong katotohanan, yun pong kumalat na mga balita na nagkaroon ng trade o na nasa kabilang bakod na ito pong si ganito at si ganon. Okay? Nasa trading block ng araw, di umano si Chris Ellis ng Barangay Ginebra. Chris Ellis! At ayon nga po sa San Miguel Corporation, hindi raw po totoo yung naganap na trade at yung pong kumalat na mga balitang mga trade na yan. So far. Nakausap din natin yung Meralco. Yung side naman ng Meralco regarding this issue, direct sa mo ba talaga ialaga yun? Yes, that was a test. Ano sabi ng Meralco? Sino na Mamaya, ito, pakinggan nyo muna yung report ni Miss Nicole Ramos. Oh, yun? Mariing itinanggi ng Barangay Ginebra, San Miguel ang kumalat na ulat na ipapadala di umano nila sina Chris Ellis at Josh Obistondo sa Meralco Bulls, kapalit nina Asi Taulava at Clifford Hodge. Ayon kay San Miguel Corporation Sports Director Noli Iyala, wala silang kabalak-balak na i-trade si Ellis, na tinawag pa niyang one of the building blocks ng team. Kasunod nito, inamin naman ni Air 21 Express coach Franz Pumaren na handa silang pumasok sa eksena para makuha ang serbisyo ni Taulava. Hindi itinanggi ni Pumaren na willing silang pakawalan si 2010 top draft pick Noy Baclao bilang kapalit ng playing rights ng 6'9" Phil Tongan center. Puro exploratory. Hindi ko pa sigurado kung ano. Pero papayag ba yung Meralco? Ang tanong dyan, papayag yung Meralco. Sa ganun palo. Hindi, dahil pag may hawak ka ng rights, madali na mag-negotiate yun. Dahil lang ang problema, whether yung rights na mapunta sa amin or will be able to play, I think advantage lang kami. Ibinunyag rin ni Pumaren na kasama pa rin sa kanilang inaalok sa Meralco ang pagbuhay sa nakadingding negosasyon para sa 3-on-3 player swap. Nakapapalooban ni Noy Baclao, James Sena, John Wilson, Carlos Sharma, Vic Manuel at Ray Guevara. Hindi, papalitin namin siguro mas malaki. Malaki rin kailangan namin. Kung sino ang bibigay dun, di ba? Lagi may meeting of the minds naman yan. Kahit na gusto namin, kung ayaw din nila, wala yung mangyayari, di ba? Sa ngayon ay kabi-kabila ang trade negotiations sa PBA, isa't kalahating buwan bago ang season-ending Governor's Cup. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Welcome back to iSports. Okay, so basa naman tayo ng mga messages niyo. So kwentuhan naman tayo, tanong kayo, sasagutin namin. Pag hindi namin alam, magtatanong kami sa iba. Tatawag kami. Yung mga nakakalang. Ito na, naka-ready na yung mic ko. Ready na. Let's start tayo sa emails. Okay, email tayo. Okay, basa. This is from John Dave Silao.
Ask ko lang po sino ang bagong import ng Petron at bakit pinilitan si Jay Washington. Okay naman sana siya maglalaro na ba susunod si Kobe Bryant. Okay. The import of Petron right now is Elijah Millsap. Yes. And for Washington, tingin mo. Ano raw yan, di ba? Kapatid ni Paul Millsap. Kapatid ni Paul, Utah Jazz. Utah Utah Jazz. Jazz. Free agent na rin nata, si Paul Millsap. Paul Millsap. And Jay Washington, okay naman, pero masyado silang loaded no, partner, dito sa, sa Petron. Kaya siguro they had the luxury giving him away in exchange for draft picks itong si Jay Washington. Tsaka puno na nga sila, tama ka, puno na sila sa spot na yon. Tapos, hindi pa maganda yung dating talaga, kahit dili-dili ng dalawa, hindi maganda yung mukhang dating nila, relationship nila on the court. Yeah. You're talking about Jay Wash and Arwin Santos. So, nakausap ko nga si Arwin ng birthday niya, dun sa bahay nila, kasi si Yvette, partner, kaklase ni Olga, nung elementary, saka nung high school, sa St. Paul. Kailan ba si Olga? Hindi. Si Olga Margarita si Ozone. Kilala niyo na? Kilala ko na. Kaya huwag niyo nang tawagin si Meg na Olga, na Meg Olga na lang, okay? Kasi nga, sabi ni Arwin, nagkataon siguro na pareho kami ng posisyon, nagkataon siguro na gusto namin lumaro. Na pareho silang starting five. Pareho silang starter. Yes. Kaya lang, yung J-Was kasi, yun nga, yun na yun. Okay, ano pa? Next email. This is from Jonathan Castillo. Oy, Gandang picture. Para sa manok ha? Gandang hapon, Miss Nicole, Buti, Miss Meg, at Sir nagutom pa rin ako Dennis. Sino ang bagong import ng barangay Ginebra? Tanong ko muna, ano yung pinakita mong picture mo yan? Anong part ng katawan mo? Yan. Labi ba? Ilong Si, Buti si may Jor. ilong. Labi Hindi siya ha? Ang bagong import Sino? Dior Lohorn. Tama ba? Dior Lohorn. Yes. And he's a new import of Darating Ginebra. sa... He's arriving on the 14th, if I'm not mistaken, or the 13th. Kasi ang start po ng practice ng Ginebra, July 15. Pero sila, J&J, sa ibang mga guards, nag-ensayo na. Nag-ensayo na. Mga self-conditioning. Si Kirby. Together with Asi. Tatlo sila eh. Rob, Sino yung Ginebra? Labagala. Isa. Nabagala ba? Hindi, tatlo yan nagpa-practice yan kasama ni Asi. Tanungin ko next time. Sige. O, basa ka na next. Okay, next. This is from Adrian Aycocho. Aycocho. Di ba free agent si Dwight Howard? Malilipat ba siya sa ibang team or stay pa din siya sa Lakers? Salamat. Di ba unlikely siya mag-stay sa Lakers? Hindi, mukhang ano eh. May gusto kumuha sa kanya, di ba yung Rockets? Houston Rockets. Houston Rockets. Yeah, and Tinutulungan ka na. Sino? Mavericks? Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Ayon sa mga source. Yung mga... Well, imi-meet niya na officially yung... Ayon po sa Ray Hoble ng NBA, si Adrian Wojnarowski, di ba, Dennis? Mukhang sa Houston Rockets daw tsaka yung Mavericks. Pero mukhang, Hindi, mukhang most imi-meet na yung likely. Saka parang magandang offer ng Rockets. Tsaka yung Rockets, 4 years. nagtanggal na ng mga partner, nag-free na ng space sa pagpasok ni Howard. Superman. Pero, with the Rockets, hindi siya pa na makakuha ng 5 years. 4 years. 4 years. Kasi ano ba naman yun? Lakers. Mga 88 million yata. Yung, pwede naman bigyan ng 5 years is, yung LA Lakers. 118 Wow. million. Pero I don't think magbibigyan siya ng Lakers ng gano'n. Especially now that na... Hindi, yung Lakers are willing to... Pero lumabas kasi give him partner, that hindi na maganda yung relasyon eh. Nagalit na rin yung mga Laker Nation sa kay Howard di ba? Hindi, pero may billboard nga Billboard nga, di ba? Yung doon sa lugar na yun. management, they want to keep it on si Dwight Howard. Okay, Yeah. sige. Pag-usapan natin mamaya. Sige, isang email pa tayo, tapos One lipat more tayo sa email. text line, ha? Okay. Idols know anong sked ng FIBA? Anong channel? Pabati naman wife ko si Mary Chris. Ang alam ko... Galing kay Dong Agapito yan. Yeah, Dong Gwapo ni Agapito. Dong, oh. Dong, galing nga. Parang Yes, ang alam ko sa August 1, Saudi Arabia ang kalaban ng Philippines Samoa Arena. And then on August 2, it's Jordan. And then August 3 is Chinese Taipei. Same venue. At yan po i-air, if I'm not mistaken, sa TV5. TV5. Live yung mga laro ng Pilipinas, ha? 8:30 in the evening. Okay, so most likely Abangan for niya. 8:30 laro natin. Lahat. Yung tatlo at least, 8:30. Kung makalampas tayo ron, is Another story na. Makalampas Lipat na naman. Pero mga ganun pa rin ang oras na. Okay, lipat tayo sa Twitter po muna tayo. Ayan. At ang sabi ni Michael Ematom, ano?
Snow Badwa, Asi Taulava, sana matuloy yung trade. Siguro yung kaya siguro yan, yung kay Asi. Si Asi Taulaba, oo. Pero si Asi, may nagsabi ho sa akin, hindi si Asi, ano yung sabi? Pero kamukha niya. Ang sabi sa akin, si Asi raw, pag hindi siya Hinebrang kumuha sa kanya, hindi na lang siya lalaro, mag-stay na lang siya sa ABL. So, it's Hinebra or ABL for Asi. So, Okay. Hey, Asi, I didn't tell it you, Next. This one is I didn't tell it. How and Capo. Nakakapusap nun So, ano yung trade- negro na tono? Alam mo yung tono ng mga... Kasi doon naman si Asi Sorry sa They have a time. very cool accent. Oo nga, yung mga... I'm never gonna go there. What you gonna do, man? What a nice garden. I will play forever, man. The interpretation of Dennis Principe and Snow Badwa. Siguro nakakatawa doon. Pag nausap mo si Asi, kung ano pinagsasabi nun, kausap mo na siya, andun pa rin siya sa topic. Ganun yung Same mga... topic. Oh, ganun yung mga... Gangsta. Gangsta. Hey, man, you gave me the coach. Gangsta thug. You told me go and go me ako. Oh, I hate him. What? Why don't you? Don't tell him, what? Okay. Anyway. Ay, hindi po niya sinabi yun. Okay, ano sabi niya, Nicole? Tayo po'y magkukwentuhan pa, pero... Sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Phil Younghusband and you're watching PTV Sports. Babalik ang PTV Sports. Welcome back to iSports. Pero alam nyo, anyway, since siningit ni Direk yung canned applause, alam mo yung mga tumatawa pala? Tsaka siguro yan, kasama yung mga applause na yan. Tinate pala yan noong 1950s. 1950s Oo. pa. Wow. So, mostly, yung mga pumapalakpak ko na yan. Direk, papalakpakin mo sila, mga audience. Sabi ko na nga ba, palitan na natin yung director natin eh. 1950s pa pala yan. So most likely, yung mga tumatawa, yung mga pumapalakpak na yon, karamihan sa kanila ay... Ayan o. Pwedeng pag nadinig yung unang gabi yan, malamang nagpaparamdam. Mananakot ka pa. Pati yung... Ladies and gentlemen, Nicole Ramos! Sana yun eh, palibasa lang. Mga yan, mga binata. Hindi, mga lolo na siguro yan. Lolo na. Okay, basta tayo ng mga text bago sabihin ng mga haters natin. Puro tayo daldal. Hindi, minsan na naglalagay na kami ng variety eh, no? Yeah. Tapos Because we're a variety show. Oh, we're a variety show. Variety show. Next, ano sabi niya? Hindi wala na. Heartthrob aalis mo ba si Aces sa Aces? Si Coach Alex, pag ngumiti ka, Miss Meg, nababasag ipin ko sa sobrang... Loko to. Hi, Idol Nicole, I love you. Pustiso siya. Oo, pustiso ka. Isa lang yun. Isa lang yun. It's either pustiso ka, o Magsipilyo ka. o sa sobrang takot mo, Funny naman yung natanggal yung ipin message mo, niya. hindi lang tumayo yung balahibo mo. O kaya malaman nabato ka ni Macy's. Yan. Tingin ko, pinano ng charger. Basag. Ganun, grabe naman. Alam mo, Dennis, yung mga ganun, ha? Okay, basa tayo. Windy? Ano sabi ni Windy? Update po. F1, sana po magpa-raffle kayo ng cap ng Ferrari. What can you say to New Brooklyn? Thanks po. New Brooklyn. Ang lakas, pare. They're broke. They're broke. Yung may-ari niya. Hindi, malakas yan kung siguro shortened season. Kasi medyo may edad na rin eh. Ganun yan eh. Tapos yung coach nila, Parang ano lang yun, pare. Parang upgraded version ng Celtics yan noong nakaraan season. matcha-challenge kaya dyan si Jason Kidd, knowing na yung mga kasama Players niya. mo, Yung mga sikat. players, parang hindi mo na dapat masyadong Ginagay. diba? Challenge siya kay... Pero alam mo, sabi nga nila, walang superstar na nag-champion na coach. Bibihira. Because of their patience eh. Parang nila, parang dali-dali lang yung ginagawa ko yun. Alam mo, di ba pinakamalapit dyan si Larry Bird eh, no? Di ba? Si Larry Bird. Lumabas siya ng finals. So, Lakers 2000. PBA, wala. Kay Idik, wala eh. Walat nga, di ba? Siguro Si Jaworski. Franz sa Jaworski. college. Si Jowo. Yung champion. Tsaka sabi nga nila, mas sanay ho kasi yung mga player yung mga sikat na naglalaro sa court eh. Hindi mo alam yun. Hindi alam mo bakit kasi yung mga sinasabing bangko kung ba't nagsasucceed. Kasi nadidilig kanina. Kasi madalas nakaupo eh. Si Joe. Nakikita yung... Sabi nga ni Miller, sabi nga ni Miller,
At least nagkakakilanlan kami sa sa bench. Mga player daw, nakikilala raw niya mabuti yung mga kakampi niya. Okay, basta ba tayo ng mga text? Sabi ni this one. hindi yung tungkol dun sa Ferrari Cup. Sige, try namin pag kami nag-sponsor. Paparaffle tayo. Uy, pupunta si Dennis ng Macau. Baka Dennis, pupunta ka sa Macau. Next pa. Itong month. Bili ka na ng isang Ferrari Cup. July na. Paraffle natin. Yung Diba? ganon, yung... Cup. Cup, sige. Cup. Paano, i-reimburse sa'yo? Sige. Okay na. Marami naman ang pera. Okay, ano sabi? RR? RR, good day po. Update po kay Cristiano Ronaldo. And pasok na po ba ang Portugal sa World Cup? Portugal. Portugal. Si Tayo. Mr. JP. Si JP Manahan. Sige, taga mo na. Nanonood si JP Manahan. Sige, lipat muna tayo sa pasensya na ho kayo kasi kami ho kasi sa sports na sinasabi ninyo, ito, si Isto wala namang alam may ibang ganun Kasi ang beat ko kasi talaga, basketball, di ba Dennis? Tapos boxing. si Dennis, boxing, di ba? Pero, tapos yun, may mga reporters tayo, kunyari, pagka mga, pagka mga tennis, yan, si Mig yan. Yan. Pagka swimming, yan, sila tabi. Pagka akyat bahay, si Nicole. Akyat bahay. Akyat bahay ito Sugod bahay ito Sugod ba? Oo. Hindi sumasagot ito si Sounds funny. hindi sumasagot si John Paul. So, mamaya natin siya tanungin. Okay. Anyway, si Paul Jaira Katiis, ano sabi niya? Analysis the NBA draft. Thank you. Manifest? Manipis. Wala akong makita na talaga yung stand out na may impact. Sa Cleveland Cavaliers na sabi na not in this draft na makakakuha kami ulit ng LeBron James. Kasi the last time na bumunod silang una was yung panahon ni LeBron, di ba? Yeah. 2004. Okay. Anyway, wag yan. Si Anto F. Okay, salamat sa'yo. Yung mga fake insiders ang hilig gamitin ang pangalan ni Yan, Sino Badwa in spreading rumors. Tubuan sana ng Gout sa... Biag? Okay. Biag, buhay yun. In Ilocano, it's buhay. Okay, I Nicole? don't know what... May gout ka. Ang hirap ko si Nicole pala. Pagka Tagalog ang binabasa, walang preno no? Okay, basa tayo next. Ito, may bago. Si John Lee Balikoko. Ito naman, Balikoko. Okay, ano sabi niya? Update nga po sa injury ni KD24. Stay D12. Ang tawag doon yung nagre-rehab. Sabi nila yung first 3 months daw no next season, hindi siya makakalaro. Sabi naman, umuokay na daw yung lagay. Sabi niya, nag-improve most daw. likely pwede raw siyang start of the season. Pero ang ano kasi dyan, partner, pag ganyan mga superstars, medyo maselan, di ba yung kanya, Achilles Yo. Yeah. Pagka ganyan, talagang hihintay ko talagang gumaling ng gusto yan bago pala rin. Parang, tulad ng San Mig Coffee, nadala sila on James Shop's case. Yung back spasm, tsaka yung hamstring niya. Si Jimmy Alapag, pinwersa, nagbalik. So yung mga ganyan, malamang, paggalingin yan, tsaka doon na sa mga crucial. Okay, ano sabi ni Chef Gonzing? Hindi pa tayo sa Facebook. Hi, Miss Meg and Idol Snow. Sa tingin niyo po ba may chance na makuha ng OKC si Manu or Bynum. Andrew Bynum. Saka pag-greet yung GF ko si April Lodronio. Yeah, malamang yan pinanganak ng June. Sige, Bynum. Free agent ba si Manu? Free agent yan. Pati si Manu Ginobili, pati si Al Jefferson. Daming free agent na hindi pinag-uusapan. Pinag-uusapan lang ngayon si Dwight Howard. But yun nga, si Andrew Bynum ng Sixers ay free agent. Well, as far as Oklahoma is concerned, wala namang ganong offer. But we'll see. Kanina yan, diba? Kanina yung bukas na nung free agency market. Ngayon nga. Kanina alas 12. July 1 na pa na ngayon, Kanina alas 12. Bilis, July 1 na nga pa na ngayon, partner? Okay. Hindi, pero hindi pa alas 12. Okay tama, pero nag-alarm na. Dismiss. Sabi ni Nessel, si Blake Liroba babalik sa San Mig Coffee. Totoo po yan, pero baka sa 25 pa kanyang dating. Tapos si Kuya Arman Pineda, yung gwardiya po dyan sa Cebuana Lulier. Speaking of gwardiya, sige. Sabi niya, pabati naman po kami dito sa Cebuana, Visayas. Watch po kami dito, si Mamping, si Jen, si Des, saka si Sir Aldrin. Okay. Kasi nag-ano ko din nag-ano ko. Tawag doon, remit ba yun, partner? Nakilala nila ako. Nagsanla. Sanla. Ano ba? Remit. Alam mo, nagsasabi. Kesa naman sa'yo, umit. Ano umit? Ako, mag-umit. So, wait, speaking of guards, dyan sa may Poveda, di ba, last Saturday, nandyan ako, ang dami mong fans. Oo nga So, salamat ka. Salamat Coach Shot Tangkinsen kasi sa kanyang speech pala, partner, binati tayo Binati ka. Yung mga guards dyan, sina Ernie Cahilo and Victor Pablo.
Junior. Vic, anak ni Vic. Hindi, hindi niya kamag-anak. Yan ang tama raw security agency. Magandang Pero huwag ka maingay, ha? hapon sa inyo. Pagka may beat na ganyan, sabi ni Direk, pagka may beat na ganun, ibig sabihin, malapit na talaga tayong matapos. Bilisan mo na. O, para hindi mahalata ng tao. Yan yung cue ko. So, yun na. Nicole. I'd like to greet Rafi Rojas and the Ocles boys of Caloocan. Thanks for always watching PTV Sports. And Francisco Tubal. Thank you. I want to say thank you to Mom, Dad, and Camille. Yan, gandang June Pingol. Of Salamat course, thank you to Mr. Amis, to mga amazing playground, PBA Lifestyle Shirt, Axel Sportswear, and of course, Dr. MJ Torres ng Zen Institute. Kuya Dennis. Yes, my wife, Queenie, and si Baby Z. And our condolences kay Ninang Mira. sa magamatay niya, Lola Pasig. 102? 102. Mamaya, punta ko kami dyan sa Araneta, Dennis? So, doon na rin magsasagawa siguro ng mga photo of si Dennis sa signing, Okay, so Nicole, wala na. Thank you. I'm good. Ako po, salamat sa Barangay Legend ko na Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Boss Rafi Casiao. We love you so much. And thank you rin kay Mr. J. Lianos at kay Ma'am Cherry. Salamat din sa Access 360, Mr. Wigger, Philip Golo, sa Carmen Roa, kay Boss Hito Chavez, sa Tita Beren Chavez. Lagi silang nanonood sa Tinapay Festival. Salamat po sa inyo. At kay Ninong Renato Nino ng Ready Tours. Thank you ulit. At kay Winston Navarro Mindanao Avenue Extension para po sa aking FOMAware. Ako po yung Nicole Snowbado, ha? Meg Sioson. Nicole Ramos. Dennis Principe. Kami na po mauna, ha? Magandang umaga na, Global Pinoy.